Ito po ay isa sa mga sulat ni Paul, yung 1 Corinthians. And sa analogy niya po ito, tinutukoy niya po dito is about yung mga atleta. Kasi, di ba po, alam naman po natin na yung mga atleta, meron po silang sarili-sariling goal. Yun po ay yung magkamit ng karangalan, magkamit ng tagumpay, base sa kanilang mga pinaghirapan. Di ba? Sa isang paligsahan, hindi naman po lahat nananalo. May isa pong nagkakamit ng isang premyo. And kung i-relate po natin ito sa ating pananampalataya, pwede din po tayong maibase sa isang atleta na kinakailangan na bilang isang Kristiyano, nakikitaan tayo ng Panginoon na talagang nagpupursige, na pinupush yung kung ano man yung hangarin natin, kung ano man yung goal natin bilang isang Kristiyano. Amen? And dito po sa sulat na ito, ang tanging layunin ni Pablo sa mga taga-Korinto upang pag-usapan or talakayin ang problema ng buhay at pananampalatayang Kristiyano. Kasi sa church, sa Corinth Church, doon matatagpuan yung napakadaming bagay. Andun yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, andun yung mga prostitution, andun yung mga iba't ibang uri or iba't ibang ritual ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Tsaka yung nauuna din sila sa immorality. Yung wala silang pagkakaisa. And yung grabe yung lust sa bayang ito. And ngayon, ang topic po natin, simple lang po. Ito po ay live for God's glory. Amen. Sa buhay po ba natin, masasabi po ba natin na tayo ay nabubuhay na for God's glory? Amen. Tunay nga po na talagang bilang isang tayo ay pinili, tayo ay tinangin ng Panginoon, dapat lamang na tayo ay namumuhay na for His glory. Kasi, di ba, usually kapag tinatanong ng ibang tao, ano ba yung purpose mo kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo? Even, di ba, usually ang sinasagot natin, yung mamumuhay tayo for His glory. Mamumuhay tayo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? And yung kung ano man yung nangyari nung kapanahunan ni Paul sa church ng Corinth, ganun din yung masasabi natin na ganun pa rin yung nangyayari sa kapanahunan natin ngayon. Kasi, di ba, ang dami kasi natin mga religion eh. So yung iba, naniniwala pa rin sila hanggang ngayon dun sa mga image na talagang yun yung sinasamba nila. And yun yung nangyari nung panahon ni Paul, na kaya siya nagpursige na pumunta sa Corinto, sa mga taga-Corinto, sa Church of Corinth na matatagpuan sa Greece. Kasi, di ba, alam naman natin na ang Greece or sa Rome, sa Europe is, madami silang mga ribu-ribu doon, di ba? Doon sila talaga nakilala. And si Paul, parang hindi siya nagdalawang isip na pumunta doon para maipahayag yung salita ng Panginoon. And sinasabi po sa Romans 6:1-2, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan, paano pa tayo mabubuhay sa pagkakasala? Amen. Alam naman natin na si Jesus, ibinuwis na niya yung buhay niya para sa atin. Para malinis tayo, para maligtas tayo, at para mabura na yung lahat ng pagkakasala natin. Kaya, bilang isang tayo ay pinili ng Panginoon, hindi na dapat tayo namumuhay sa kasalanan. Though hindi naman natin maiiwasan, pero once na tayo po ay nag-commit ng kasalanan, ihingi na po natin kaagad yun ng tawad sa Panginoon. Mag-repent na po kaagad tayo para hindi na po siya lumala, hindi na po siya madagdagan ng madagdagan pa. Amen. Kasi lagi mostly sinasabi natin na God is gracious. Pero yung grace ng Panginoon, hindi po siya unlimited. May hangganan po ang lahat ng yon. Huwag natin pong
abusuhin yung grace ng Lord na ibinibigay sa atin. Bagkos, kung ano yung grace na ibinibigay sa atin ng Panginoon, talagang isipin natin yung buhay ko ba is nakakapagbigay na ng glory sa Panginoon. Yung buhay ko ba is kagamit-gamit na sa Panginoon. At yung buhay ko ba is yung buhay ba ng Panginoon na inialay niya para sa akin is karapat-dapat. Amen? And minsan, hindi natin maiwasan na i-compare yung sarili po natin sa ibang tao. Halimbawa, nakagawa po tayo ng mga maliliit na kasalanan. Compare doon sa ibang tao na malaki yung kasalanan. Minsan kino-compare natin yung sarili natin na ito lang naman yung kasalanan na nagawa ko, patatawarin ako ng Panginoon. Compare doon sa ibang tao na pumatay siya, nagnakaw siya, kahit ano pong balik-balik na rin po natin ng mundo, kasalanan pa din yun, kahit maliit man yun or malaki. Amen? And maaari, sa mata ng mundo ng tao, tayo ay mabuti. Pero hindi natin masabi na yung buhay pa natin is nakakapli sa Panginoon. Amen. Meron po tayong 3 bagay kung paano po natin mabibigyan ng glory ang Panginoon. Amen. Una, how to live a life that gives glory to the Lord. Number 1, live for His mission in 1 Corinthians 10, 1-6. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay nalilima ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi dinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayo maghangad naman sa mga bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginagawa ng ilan sa kanila. Kaya 23,000 taon ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksan nila ang mga ahas. Huwag din tayo magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya nilipon naman sila ng anghel na namumuksa. Amen. Makikita po natin dito na yung mga ginawang hindi maganda ng mga taga-Korinto. Amen. Sabi po dito na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At sa kapanahunan natin ngayon, huwag po nating hayaan na kung ano yung nangyari dun sa mga taga-Korinto is may apply pa rin natin sa buhay natin ngayon. Kasi hindi na yun yung talagang tunay na pagsamba sa ating Panginoon eh. Tinuruan na tayo, naging matalino na tayo, at marami ng tagapagturo yung nagturo dito sa unahan na talagang naghahayag na kung paano natin tunay na sasambahin ang ating Panginoon. And ang karamihan sa atin, yung God's vision, di ba sa number 1, live for His mission. Karamihan sa atin, yung God's mission, hindi siya nagiging primary mission ng mga mananampalataya. Kasi, di ba, sa mga students, ang mission nila is makatapos sila ng pag-aaral. Tapos sa mga may work, di ba, ang mission nila, makapaghanap sila ng magandang trabaho, maging maganda yung career nila. And doon sa iba po, ang mission po nila is yung family po nila, masustentuhan nila, ang may angat sa kahirapan, or yung mga businesses na ibinigay ng Panginoon, yun yung minsan yun yung nagiging mission ng iba. And hindi naman po masama yun. In fact, alam po natin na
maganda po na alam po natin na yung pagkatawag sa atin ng Panginoon base sa aspeto kung saan po tayo naroroon. Pero as a Christian, they should be just our secondary vision. Ano man yung mga nasa isip po natin na gusto kong yumaman, gusto kong magkaganito, gusto kong magkaganyan, yun po ay maging secondary vision natin. Bagkus ang primary vision po natin is paano natin malalakaran, paano natin matutupad, or paano natin magagamit yung given talent na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para sa ating Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Di ba sabi nga po, kung si Jesus yung ating master, kinakailangan na kung ano yung mission niya para sa atin, yun din yung maging mission natin. Amen. And sabi nga po sa Matthew 28, verse 19, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Amen. Yun po yung ating Great Commission na talagang palagi po nating naririnig, palagi pong naituturo ng mga tagapagturo. Amen. At yun yung Great Commission natin na dapat malakaran po natin, na dapat magawa po natin para sa ating Panginoon. And sinasabi nga po sa Romans 1 verses 16, "Hindi ko ay kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego." Amen. Tayo po ba, ikinakahiya pa rin po ba natin na tayo ay mag-share ng gospel? Nagkakaroon pa po ba tayo ng parang nahihiya pa po ba tayo na i-share yung gospel sa ibang tao? Amen, no? Amen. Kasi, sinasabi dito ni Apostol Paul na hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen, hindi na po natin dapat nararanas o nararamdaman na maging yung palagi po nating ipagdasal, palagi po nating ipanalangin na magkaroon po talaga tayo ng courage na maipahayag yung salita ng Diyos. Amen? Huwag po nating isipin ay hindi ko naman kaya yun. Sila na lang yung gagawa noon. Hindi po natin alam kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kasi hindi naman ikaw yun mismo yung magsasalita eh. Si Lord yung magsasalita para sa iyo. Kung talagang yung desire ng puso po natin is ma-share yung gospel, ma-share yung love ng Lord para sa kanila, sa ibang tao. Amen. Huwag po natin isipin na hindi naman ako matalino. Hindi naman ako magaling magsalita katulad nila. Hindi naman ako, parang hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Sa ganong sitwasyon, parang tinutuldukan na po natin yung mission. Tinutuldukan na po natin yung nais na ipagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Nawa po, hindi po tayo ganun yung maging kaisipan. Sapagkat ang lahat po, naniniwala po ako na ang lahat ay may unique calling sa Panginoon. Amen. Hindi ka man po marunong magsalita katulad ng iba na yung magagaling talaga silang magsalita kasi may gift po sila ng teaching. Pero pwede kang gamitin ng Panginoon. Kung magaling ka naman kumanta, magaling ka naman sumayaw, magaling ka naman tumutog, o kung ano man, kung saan ka magaling, doon ka gagamitin ng Panginoon. Hindi naman kasi lahat itinawag na tagapagturo lahat eh. Kasi kung lahat tinawag na tagapagturo, wala na pong tuturuan. Amen? Kung lahat ay tinawag na tagapagpaawit, masaya yun. Lahat po tayo magkakawitan. Amen? Amen. Sabi po dito, under po ng 1, I am under obligation. In Romans 1:14, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marunong at sa mga mangmang. Amen. Palagi po natin sabihin na I am under obligation. Amen. Na may pananagutan po tayong mangaral, na accountable po tayo dun sa mga tao na palagi po natin nakakasama or sa mga kapatiran po natin. Amen? Kasi ibig sabihin po no, na I am under obligation is every moment of every day. Amen? Hindi po dahil sa
I am under, hindi po natin dapat sabihin na I am only under obligation every Sunday morning, every Monday morning. Amen. Hindi po natin dapat sinasabi yung pagkos naniniwala ang Panginoon na ang sacred duty natin is 24 hours, 7 days a week. Amen. 24/7. Amen. Na hindi dapat, parang ang laging hindi natin maging mindset is ngayon lang ako magtuturo, bukas hindi na ako under obligation. Amen. At ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay hindi katulad po ng exam na may multiple choices. Na pipiliin lang po natin kung ano yung gusto natin piliin. Amen. Hindi po parang sinabi natin na gusto ko lang magpaawit, doon lang ako. Gusto ko lang sumayaw, doon lang ako ha. Ayoko na sa iba, ayoko magturo, hindi ko kaya yan. Amen. Hindi dapat ganun yung maging mindset ng Panginoon. Since tayo po ay tinawag ng Panginoon, sinasabi, di ba, dun sa Matthew 13:19 na, go make disciple sa lahat ng nations. Ginamit lamang po na, hindi po sinabi po ni Paul na nations, yung in-example niya po is, sa ibang country lang po tayo mag-share ng gospel. Ginamit na example ni Paul yung nation upang mapalawak yung kaisipan natin, maipaunawa sa atin na buong nation yung kailangan po nating sharean. Buong bayan, buong bansa yung kailangan po nating sharean. Sobrang lawak po niya. Hindi po natin dapat pinipili kung sino lang yung sharean natin. Minsan, may mga pagkakataon na talagang kinakausap tayo ng banal na espiritu na itong taong to, share lang mo to. Amen. Diba? May mga pagkakataon tayo, nararanasan natin sa buhay natin yan, diba? Kaya kung once na tayo po ay naranasan po natin yon na kinanwig tayo ng banal na espiritu na sharean po natin ng gospel yung taong yan, huwag po nating i-neglect. Kasi iba yung iba yung pag hindi mo siya nagawa, parang makukonsensya ka. Parang yung kakausapin ng banal na espiritu, ba't mo to hindi ginawa? Diba? Kaya kapag may inutos ang Panginoon, gawin na natin kaagad. Huwag na tayo magdalawang isip. Pagkos lakaran natin gawin natin kung ano yung nais ng Panginoon. And maging bukas yung natin, mga tenga. Maging clear yung yung tainga natin para marinig yung voice ng Panginoon. Amen. Amen. Saan man po tayo dalhin ng Panginoon, saan man po, kung ano man po nais ipagawa ng ating Panginoon. May pagkakataon po talaga sa tao na na iisipin natin na hindi natin kaya Amen. Pero grabe gumawa ang Panginoon Di ba, parang ako, personally, ito lagi kong sinasabi dito pag nagtuturo ako na minsan hindi ko inisip na talagang makakapagturo ako dito sa unahan. Kasi ako kasi yung tao na parang ang daming words sa isipan ko pero hindi ko siya ma-compose into sentence. Na parang hindi ko alam kung ano sasabihin ko, hindi ko alam kung paano siya sisimula. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoon, tingnan niyo po, nakakatayo po tayo dito sa unahan na para mag-glorify ang ating Panginoon. Amen. Hindi siya dapat tinatanggihan Kasi blessing siya Amen. And kung ano man yung ginawa ng Panginoon sa akin, naniniwala ako na bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo, na talagang may pagkatawag ang ating Panginoon, may mission ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Malay nyo, next week, kayo na yung gamitin ng Panginoon para makapagturo dito sa unahan, di ba?
Amen. Yun po yung patuloy natin, aim. Yun po yung palagi po natin pursue. Amen. Kasi napakasarap po sa pakiramdam na ginagamit ka ng Panginoon. Napakasarap po sa pakiramdam na talagang kinakausap ka ng Panginoon na ito yung ituro mo, ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong sabihin. Napakasarap makipag-usap sa Panginoon. Amen. And itong kami po mga nagtuturo dito kasi hindi naman po hindi po kaya na yung overnight lang po yung preparation. Siguro talagang yung may mga gift talaga ng teaching, kaya yun. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, sa tulong ng ating Panginoon, talagang nape-prepare po ng bawat nagtuturo kung ano yung kinakailangan at kung ano yung nais ipahayag ng Panginoon sa araw na ito. Amen. And sabi nga po, kinakailangan po na mag-build po tayo ng bridge towards other people to speak them about Jesus. Amen. And yung bridge na po yun, kinakailangan po natin siyang patibayin para makakonect po siya sa ating Panginoon. Amen. And naniniwala po ako na tayo ay gagawing instrumento ng Panginoon sa lahat ng mga tao, even sa ating pamilya, sa mga relatives natin, sa mga kaibigan natin, sa mga workmates natin. Amen. And i-share ko lang po na hindi naman po ako parang nag-church po ako dito is 2009. And 2010 po, tinawag na ako ng Panginoon bilang isang worship leader. At natatandaan ko po yun, September 2010 po siya. And hindi din po ako nagpresenta na maging isang youth leader. Hindi din naman po ako nagpresenta na dancer. Kundi ang Lord yung yung Lord ang tumawag sa akin. Kasi naniniwala ang Panginoon na yun yung pagkatawag niya sa akin. Kasi maalala ko lang din po. Hindi ko pa po na-share sa congregation na way back 1990s, parang mga ganon. Basta 7 years old po ako, kayo na po yung bahala mag-compute. 7 years old po ako na tawagin ng Panginoon bilang tagapagpaawit. And yun po ay sa pamamagitan ng mga misyonaryo na pumunta dito sa Magallanes. And parang habang nag-aaral po ako ng salita ng Panginoon, doon ko po na-realize na, oo nga no Lord, parang noon pa lang, pinarinig, parang yun na yung pagkatawag ko sa akin bilang mga awit. Kasi syempre 7 years old, anong alam mo doon? Wala ka pang kaisipan. Pero ang Lord yung kumilos na makakanta ako sa maraming tao. Kasi isa po siya mini concert ng mga bata. And ako po yung isa sa mga lead na makakanta po doon. And sobrang parang nakaka-amaze yung ginagawa ng Panginoon. Kasi true, saksi pong patotoo si Nanay Bebe doon. Kasi isa din po siya sa nag-train sa akin para kumanta. Kahit na ako nagkakanta pa ako sasabihin ni Nanay Bebe na, go lang, kaya mo yan. Siya talaga po yung nag-train sa amin nung mga bata po kami. Kasi sa bahay po nila kami parang tinuruan po ng mga misyonaryo. And doon, sobrang nakaka-amaze yung ginagawa ng Panginoon. Kasi ngayon, parang hindi ko akalain din na dito sa church na ito, dito ako tatawagin ng Panginoon, dito ako gagamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang glory. Amen? Yung parang parang nakikita lang namin siya pag dumadaan lang kami, ganyan. Pero, yun nga, maraming salamat sa ating Panginoon dahil hindi nasayang yung lahat ng mga talento, yung lahat ng mga gifts na pinagkaloob niya sa bawat isa. Na hanggang ngayon ay talagang nadidevelop. Amen? And naniniwala po ako na
ang bawat isa sa atin talaga is may pagkatawag. Amen. Hindi po tayo mananatili na nakaupo lamang dyan sa ating mga upuan. Amen. Marahil ako, yung kaya kong makapagpaawi. Tapos yung iba, di ba, yung kaya nila makapagturo na hindi ko naman kaya. Yung parang kaya nila makapagbigay ng words of encouragement sa iba na hindi ko naman kaya. Amen. Yung mission po ng ating Panginoon para sa ating buhay is talagang hanapin po natin kung hindi pa man po na ibibigay ng Panginoon. Hanapin po natin na ipanalangin po natin na, Lord, ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Ano ba yung gusto mong gawin ko para sa iyo? Amen. Yun po yung lagi natin maging prayers. At ang Lord yung maitataas palagi sa ating buhay. Amen. Letter B, I am eager. In Romans 1:15, kaya nga, nais ko rin ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Amen. Amen. Alam naman po natin na ang Rome is talagang grabe yung mga rebulto, mga image na naroroon. Di ba, elementary pa lang pinag-aaralan natin sa history, sa Hekasi or aralin panlipunan, yung mga churches, di ba? And alam natin na ang Rome ay isa sa makikita po natin na talagang ang daming image na ang daming mga Diyos-Diyosan. And sa buhay po ni Paul, ito pa rin po yung naging parang mindset niya na kahit ganon yung matatagpuan niya sa bansang pupuntahan niya, andun pa rin yung eagerness niya na ma-preach yung gospel. Amen? And yun yung katangian na kailangan na i-apply po natin na magkaroon po tayo bilang isang Kristiyano. Na kahit anong sabihin po nila, ano po yung gawin nila sa inyo, talagang andun yung eagerness po natin to share the gospel. Amen? Hindi man po natin alam kung paano, hindi naman po natin alam kung ano yung paraan ng Panginoon. Pero nawa, and dalangin ko po sa bawat isa na talagang magkaroon po tayo ng eagerness to share the gospel. Amen? Kasi naniniwala po ako na ang bawat isa ay may kanya-kanyang talino Amen? May mga iba pa nga, di ba may mga estudyante pa natin talaga nag-i-aim sila na magkaroon sila ng award sa school. And bilang isang Kristiyano, ganun din po yung naisip po natin na mag-aim po tayo na mga gifts and talents na pwede po natin gamitin para ma-share yung gospel sa ibang tao. Amen? And kung ano man po ba yung profession na binagkaloob sa atin ng Panginoon, palagi po natin ipinalangin na mag-excel po tayo doon. Amen. Kung tinawag po tayo na teacher, kung tinawag po tayo na doktor, nurse, or engineers, or anong pang profession yung binigay sa atin ng Panginoon, palagi po natin i-pursue na mag-excel po tayo sa lahat ng yon. Amen. Dahil, hindi lang naman po siya profession Tinawag tayo ng Panginoon doon para maging asin at ilaw kung saan man po tayo naroroon. Amen. Sa mga workplace po natin, hindi naman po tayo dinala doon ng Panginoon nang wala lang. Amen. Pag pinapanalangin natin na Lord, bigyan mo po ako ng patience, ng self-control. Siyempre, dadali tayo ng Panginoon para matas yung patience at self-control natin. Amen. Isa nagre-reklamo pa nga tayo, di ba? Lord, bakit naman ganito yung mga tao na nasa paligid ko? Lord, bakit naman ganito yung ugali nila? Sasabihin sa iyo ng Lord, di ba? Yun naman yung pinanalangin mo. Na magkaroon ka ng patience at self-control. So sa pamamagitan ng mga tao sa paligid mo, sa pamamagitan ng mga ugali na meron sila, matetest yung patience mo at self-control. Amen? Kaya wag po tayong basta-basta sumuko. Kasi lahat ng bagay ay may dahilan ng Panginoon. Amen. And yung dahilan na yun yung hanapin natin. Kung ano ba yung
Lord, ano ba yung dahilan mo kung bakit mo ako dinala dito sa lugar na ito? Amen? And yun nga, yung sa kahapon nga po, maisingit ko lamang po sa kasal po ni Casey. Sobrang natuwa po ako nung nagbabaws na po sila. Nagbabaws na po sila kasi parang hindi siya sa mga Christian usual siya, pero yung sa mga ibang tao, parang noon ko siya na napakinggan lang na 'di ba sila nauna na sila dun sa venue. So nung kahapon, bago yung kahapon, yung isang araw, yung parang ang kasama kasi sa nila, sa yung pagpapasalamat nila is yung pinag-pray talaga nila yung lugar. Kasi nga, maghapon kasi umuulan bago yung October 21. So, sobrang nakaka-amaze yung ginagawa ng Lord sa buhay nila. Na, iba talaga kapag Kristiyano, po. Amen. Kasi, yung pinanalangin nila yung buong lugar, pinanalangin nila yung panahon na hindi umulan sa araw ng kasal nila. And then, kinabukasan, bagamat mulimlim, pero hindi po umulan. Amen? Sobrang nakaka-amaze po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi talagang iba talaga yung nagagawa ng panalangin Amen? Kaya kung talaga tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, kung talaga tayo ay talagang naniniwala tayo sa Panginoon, kung ano yung heart desire natin, yun yung ipagkakaloob niyo. Amen. And congratulations po, Mr. and Mrs. Adno, na talagang sa successful ng kasal po nila, and papuri po sa ating Panginoon. Amen. Marami pong doors na opportunity na binubuksan ng ating Panginoon. Amen. And tayo bilang isang Kristiyano, talagang dapat nating i-grab kung ano yung mga doors na yon. Na makikipag-unahan tayo, katulad ng pagsasakay tayo ng mga MRT or LRT, makikipag-unahan tayo, di ba, para makapasok tayo sa loob, makasakay tayo. Ganun din po yung gawin po natin bilang tayo ay lumalakad sa patungo sa ating Panginoon. Na tayo ay makikipag-unahan dun sa doors na yun. Amen? Para mag-grab po natin palagi yung opportunity na inilalatag ng ating Panginoon. Amen? And sa letter C po, I am not ashamed. In Romans 1, verse 16, hindi ko ay kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Amen pa. Paulit-ulit na sinasabi ni Paul na hindi niya ikinakahiya yung na i-share yung mabuting balita. Amen. And bilang tayo ay Kristiyano, dapat parang hindi na tayo nakakaramdam talaga ng hiya. Yung parang ibang hiya yung paano ko ba ito i-explain? Parang hindi tayo nagdadalawang isip na i-share yung gospel sa ibang tao. Amen. Na ganun yung kaugalian na dapat nating may apply sa ating buhay, kagaya ni Paul. Amen. Na sinasabi ko nga po na kapag may opportunity, grab lang po tayo ng grab. Kapag tayo pinanalangin, wag po tayo maging paniki. Amen. Pagkos, tanggapin po natin. Kasi yun yung halimbawa, sa prayers, di ba, paghapon. Pag pinag-pray ka, wag po natin siyang tanggihan. Amen. Kasi, blessing yun Kapag po tinanggihan po natin yun, malaki ang mawawala sa atin. And paano po tayo matitrain? Paano po tayo matututo? Kung sa bawat ibinibigay sa ating opportunity, sa bawat binibigay sa ating task ng ating mga leader, ng ating Panginoon, tinatanggihan natin. Amen. Kaya, po tayo, maging open po na yung mind po natin, maging open po yung soul natin na talagang i-grab kung ano yung nais na ipagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen? So number 2 po, live in obedience. In Galatians 5:7-9,
Huwag ninyo nilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yan din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ganun din po sa 1 John 5, 2-3. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang utos. Amen? Hindi po napakahirap sundin ang utos ng Panginoon kung tayo po ay nagdi-desire talaga na gawin kung ano yung nais niya na ipagawa natin, pagawa niya sa buhay natin. Amen? And naniniwala po ako na kung ano po yung itinanim natin, yun din po yung ating aanihin. Kaya ngayon pa lamang po, magtanim na po tayo ng magtanim and sa takdang panahon, marami na po tayong aanihin. Amen. And tayo po na nandirito, naniniwala po ako na tayo ay mga itinanim din ni Pastor Rudy and ni Pastor Winnie at ng ating mga pastor. Tinanim tayo through prayers. Hindi naman tayo basta-basta pupunta lang dito kung hindi tayo kinukonvict ng banal na spirito di ba? And tayo ay magsisilbing buto na itinanim ng ating mga leaders, ng ating mga pastors. And sa takdang panahon, yung buto na yun is mag-grow, magkakaroon siya ng leaves, ng bunga, na talagang makakapagbigay ng glory sa ating Panginoon. And habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, habang hindi pa dumadating ating Panginoon, tayo po ay mamuhay in obedience. Na ano man yung pinag-uutos ng Panginoon, sundin natin. Doon, hindi naman talaga madali na sundin talaga kung mali mo. Meron po tayong gusto, ito yung gusto natin, tapos iba naman yung gusto ng Panginoon. Mahirap po siyang sundin. Kung talagang tayo ay merong magustuhan na, kung itinanim na natin sa puso natin na ito yung gusto ko, wala nang makapipigil. Pero dahil tayo po ay binigyan na ng Panginoon ng pagdidesire na masunod kung ano yung pinag-uutos niya, ando na isa-set aside po natin kung ano yung kagustuhan natin, because pipiliin natin yung kagustuhan ng Panginoon. Amen? Di ba? Hindi naman yung ginagawa ng Panginoon, hindi naman para sa Kanya lang para mag-glorify yung sarili niya. Yung ginagawa ng Panginoon is para din sa atin, tayo din yung magbe-benefit. And para sa ating mga kapakanan. Ayaw ng Lord na, ganun tayo kamahal ng Panginoon ayaw ng Lord na tayo ay mapapahama. Tayo ay binibigyan niya ng protection. Amen. Maybe may mga pagkakataon na tayo may gusto. Pero dahil ito yung gusto ng Panginoon at hindi mo siya sinunod, masasaktan tayo. At kung susundin po natin yung way ng Panginoon, maaari magbigay po ito sa atin ng proteksyon na, yan anak, yan yung sinasabi ko sa iyo. Yan yung binibigay ko sa iyo, yan yung gusto ko para sa iyo, para hindi ka masaktan. Para hindi mo maranasan yung mga bagay na yan. Pero tayo, nagiging matigas po ang ating ulo minsan. Dahil hindi po natin, parang sinusunod po natin kung ano yung magustuhan natin. And tayo po, bilang isang Kristiyano, yung mamuhay na po tayo ng naaayon sa ating Panginoon. Na kung ano yung nais niya ipagawa sa atin, kung ano pa po yung daan na gusto niyang padaanan sa atin, doon po tayo dumaan. Amen? Kasi tayo ay nabubuhay na sa last days. And hindi na po ito yung panahon para tayo ay yung gewang-gewang. Bagkus tayo ay maging matuwid, diretso lang tayo mag-focus lang tayo kung ano yung nais na ipagawa ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga sa 1 Corinthians 10:30, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Amen. Amen yung mga pagsubok na nararanasan po natin sa panahon ito at sa mga darating na panahon.
yun po ay kasama na po sa proseso ng ating Panginoon. Kaya wag na po tayong basta-basta sumuko na lang, wag po natin hayaan na ang ating mga sarili ay magpahina-hina. Bagkus talagang palaging lumapit po tayo sa mga kapatiran po natin ng mga malalakas. Dahil iba pag halimbawa malakas yung mga kapatiran na palagi po natin sinasamahan, natatransferan po tayo ng ng lakas espiritual. Amen. Kaya ano man yung mga pagsubok na dinaranas po natin, palagi po natin ipanalangin na tayo ay magkaroon ng bigyan po tayo ng Panginoon ng lakas, ng talino para mapagtagumpayan ang lahat ng iyon. Amen. And palagi po natin isipin na tayo ay sobrang blessed. Na lahat ng bagay na pinapanalangin natin, hindi man hindi naman agad-agad nasasagot, pero sa pagdating ng panahon, sinasagot ng Panginoon. Amen. Kaya wag po tayong sumuko, wag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa Panginoon po natin matatamasa yung tagumpay. Amen. So number 3 po, live with wholehearted devotion. In 1 Corinthians 10:14-31. 10:14 to 17. Kaya nga, mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kinakausap ko kayo, hindi na matatalinong tao. Husgahan ninyo ang sinasabi ko, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na sa ating pinagpapasalamat ay pakikipagbahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay ng ating pinagpiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo ng isang katawan kahit na tayo marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Amen. Tayo po daw ay mamuhay, wholehearted devotion. Amen. And paano po natin gagawin yun? Talagang magkaroon po tayo ng persistent. Magkaroon po tayo ng diligence sa ating Panginoon na basahin po natin, i-meditate po natin palagi yung kanyang mga salita, nang sa gayon talagang makakapamuhay po tayo wholehearted para sa ating Panginoon. And yung dalawa pong nauna, yung live for His mission and live in obedience, sila po yung susi para po magampanan po natin or makapamuhay po tayo ng wholeheartedly. Amen. And hindi po naman natin masasabi na mahal natin ang ating Panginoon kung hindi po natin ginagawa yung mga utos niya, kung ano yung pinapagawa niya, di ba po? And hindi din po tayo magde-desire na gawin kung ano yung nais niya, kung ano yung gusto niya, kung hindi po natin siya mahal. Amen. Kung paano po natin sinasabi na mahal natin ang ating Panginoon, patunayan po natin talaga na mahal natin ang ating Panginoon through our worship, through our serving para sa Kanya. Amen. And wag na po tayong mag-desire ng mga bagay na para lang dito, yung permanent lang, kundi temporary. Kundi mag-desire po tayo ng permanent, yung pang-everlasting na para sa ating Panginoon. Amen. Wag po tayo mag-desire ng mga bagay na makakasakit sa ating damdamin. Amen. Bakit nga po ba tayo pumupunta sa mga lugar kung saan alam po naman natin na tayo ay magkakasala? Bakit po tayo nanonood ng mga movies or mga shows na alam naman po natin na tayo ay magkakasala o hindi natin mag-glorify ang ating Panginoon? Amen? Maging matalino po tayo. Choose wisely. And pagpiliin po natin yung mga bagay na makakapagbigay talaga ng glorify sa ating Panginoon. Ng glory sa ating Panginoon. Huwag po natin palaging isipin na minsan kasi ang mga tao may mindset na, Pastor, gusto ko po, nakikipag-ibigan kasi tayo, syempre hindi naman may iwasan na makipag-ibigan po tayo sa mga hindi Kristiyano, di ba po? And yung maging mindset po natin is mapabalik po sila sa ating Panginoon. Pero kung hindi po yun yung nangyayari, yun yung problema. Na imbes na madala po natin sila, tayo po yung nadadala sa kanila.
Kaya po, nais ng Panginoon na tayo ay maging matalino, na nais ng Panginoon na palagi po natin basahin ang kanyang mga salita, na sa gayon, hindi po tayo madaya ng sanlibutan ito, hindi po tayo madala ng mga tao sa paligid po natin. Bagkus sila yung ma-impluwensyahan po natin ng tama. Sila po yung ma-impluwensyahan po natin kung ano yung totoo, kung ano yung dapat. Amen? And huwag po natin yung maging salt and light po tayo sa kanila. Na, di ba, may mga pagkakataon na, bakit siya, Christian daw siya eh. Pero bakit ginagawa niya yun? Bakit ikaw hindi? Amen. Ano po yung magiging sagot natin doon? Ano po yung magiging sagot natin doon? Amen. Tayo po matalino na eh. Tinaniman na po tayo eh. Kaya kung ano yung ginagawa ng iba, na sinasabi nilang Kristiyano sila, huwag na po natin, na hindi nakakapagbigay ng glory sa Panginoon, huwag na po natin silang tularan. Bagkus, i-review po natin sila or kausapin po natin sila, nagduduloy na, kapatid, mali na yung ginagawa mo, hindi dapat mo ginagawa yan. Kasi hindi na nag-glorify yung Panginoon sa iyo. Sa gayon, di ba, magkakaroon ng conviction eh. Hihipunin siya ng Panginoon na, oo nga, tama si kapatid, na mali na pala yung ginagawa ko. Amen. Though masasaktan tayo, may part na nasasaktan tayo, pero kung tama naman yung yung sinasabi ng kapatiran natin di ba? Talagang matatanggap po natin yun ng buong puso. Amen. And sinasabi din po dito na we should determine to excel in every area that we may place in. Amen. And nagre-require po siya ng commitment. Kung tayo po ay nag-commit na sa ating Panginoon, wag po nating hayaan na yung commitment natin is hindi po natin magampanan. Kasi kaya nga po ibinigay po sa atin ng Panginoon yun dahil naniniwala siya sa kapasidad mo, naniniwala siya sa abilidad mo. Amen. Sa abilidad natin. Kaya bilang tayo ay pinili at tinangan ng Panginoon, tayo po ay mamuhay na para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kalimutan na po natin yung ating mga sarili. Kung ano yung gusto natin, kung ano yung gusto natin makamtan, kung ano yung gusto natin makamit. Kasi nabubuhay na po tayo para sa ating Panginoon, hindi na po para sa ating mga sarili. Amen? Yun na po yung palagi natin maging mindset sa panahon. Simula ngayong araw na to, hindi na ako mabubuhay para sa aking sarili. Mabubuhay na ako para sa Panginoon. Amen? At kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, huwag natin siya i-neglect. Huwag natin pang hinayangan yung mga oras or yung mga bagay na kayang gawin sa atin ng Panginoon. Amen? And darang po tayo sa ating conclusion. Sa 2 Corinthians 4:14-16, sapagat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, siya rin bubuhay sa aming kasama ni Jesus at pagdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluluwa natin niya. Amen. And yun po yung i-claim po natin, i-declare po natin sa bawat sarili natin na tayo ay gagamitin ng Panginoon para maipahayag ang kanyang salita at gagamitin ng Panginoon sa maraming tao para sa kanyang kaluwalhatian. Amen, napakasarap sa pakiramdam na tayo ay sama-sama tayo, lahat tayo na nandito o yung mga kapatiran po natin na nasa mission pa, na kasama natin ang Panginoon sa langit. Tayo po ay sama-sama magpupuri, di ba po? Ang sarap po sa pakiramdam noon. Amen? And ano pa po? Sa 2 Thessalonians 3:1, mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap ang parangalan ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Amen. And sa panahong ito, siya po ay nangyayari na. Kasi yung ibang kapatiran po natin nasa mission po ngayon, na sila po yung inihatid ng Panginoon, pinadala ng Panginoon doon para sa Great Commission, sa Great Mission. Amen. At sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw,
tayo naman po yung gagamitin ng Panginoon. Amen? Hindi po natin alam kung ano yung pagkatao sa atin ng Panginoon eh. Kaya talagang mag-desire po tayo na makasama po tayo sa mission sa labas. Amen? Kasi masarap po talaga sa pakiramdam na ma-share yung love ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng mga kapatiran natin, sa buhay ng mga relatives natin. Amen? And ano pa po? Sa challenge po, sabi po dito, choose to live for God's glory because of who He is and because He wins in the end. Amen. Tayo naman po ay lahat ay nagde-desire ng manalo sa takbuhan ito. Amen. Kaya, i-choose po natin na na mabuhay po tayo for God's glory. Amen. Our ultimate goal in life is not to be wealthy, prosperous, but to bring glory to God. Live for God's glory. Amen. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para magpayaman lang. Because dinidesire po natin at panalangin po natin palagi na tayo ay pamumuhay for His glory. Amen. Yun lamang po at maraming salamat po sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa aking panalangin. Yes, Lord, hallelujah.